question and answer in 1 Corinthians chapter 8. So may mga ilan tayo na mga questions dito na pwede nating i-consider. So ang 1 to 10 na questions, ito na may tungkol sa kaalaman at pag-ibig. Number 1, ang unang tanong, alam mong tama ang iyong paniniwala, ngunit may kapatid na nasasaktan sa paraan ng iyong pagsasalita. Ano ang dapat mong gawin? So dito po sa question na ito, nasaktan siya dahil yung sa klase ng iyong pananalita. O mayroon pong ganun, reality. Ito yung nangyari nga sa Corinto, sa verse 1. Pag ganun po ang nangyayari, ang isang kapatiran ay nasasaktan dahil doon sa sistema ng inyong pananalita, ano ang dapat mong gawin? Ang sagot, magsalita ng may pag-ibig at may kababaang loob, hindi may pagmamataas. Nakuha niyo yung point doon? So, ibig sabihin, para maiwasan natin yung may masaktan, may babaguhin tayo yung style ng ating pananalita. O baka kahit kaibigan mo na-offend na. Di ba? Ayan. Magsalita ng may pag-ibig at kababaang loob, hindi yung taasan ng boses. Ano pa? Or yung lalaitin. Hindi. Dapat with love. With love. And kasama doon yung kababaang loob. At wag magmataas. Okay? So, yan yung number 1. Ito po yung reality, ha? Doon tayo sa reality. So, yung mga tanong natin na sasagutin dito, yung Muslim nangyari lang sa atin. Yung reality lang. Kumbaga, makikita natin yung sarili natin dito eh. Parang ako yan ako yung tao na pag nagsasalita ay maraming nasaktan. O dapat hindi ganon. May mababago. Dapat ngayon, mayroon kang magandang ipapangaral, baguhin na yung pananalita natin sa yung style natin para walang masaktan. Okay, proceed. Number 2. Ang tanong number 2, pangalawang tanong, lagi mong ipinapakita na mas marami kang alam sa Biblia kaysa iba. Ulitin ka. Lagi mong ipinapakita na mas marami kang alam sa Biblia kaysa iba. Tama ba ito? Parang ito yung dating pinapakita mo na marunong ka kaysa iba. So, nasa verse 1 lang din. Tama ba ito? Ang sagot, hindi. Ang kaalaman na walang pag-ibig ay nagiging dahilan ng pagmamataas. So, nandun napansin nyo, nandun yung pag-ibig. Pag wala palang pag-ibig, alisin lang natin yung pag-ibig, ayan po, tayo na ay magiging mapagmataas na tayo. Pero hindi pala ganon ang maipapakita natin. Dapat yung pag-ibig pa rin, hindi natin ipinapakita na mas marunong tayo, mas marami tayo ng alam. Hindi. Ang ipapakita pa rin din yung pag-ibig. Nakuha nyo? Yung pag-ibig. Ngayon, yung alam mo, since na mayroon kang pag-ibig, doon mo na ngayon gagamitin. Ituturo mo na ngayon sa kanya. Yung lahat ng alam mo, lahat ng natutunan mo, doon mo lang ituturo dahil mayroon kang pag-ibig.
kung alisin lang din pa, kung alisin ang pag-ibig, ayan na po. Ang makikita na sa atin ay yung pagiging mapagmataas. Reality ba? Yes. Ito po yung karamihan. Okay, ito po yung karamihan. Kaya marami tayong babaguhin sa sarili natin. Pangatlong tanong, may bagong mananampalataya na hindi pa gaanong nakakaunawa ng doktrina. Ito ba'y reality din? Yes. Bagong nananampalataya o bagong nakakaalam, hindi pa niya naunawaan ang doktrina. Tanong, paano mo siya pakikitunguhan? Verses 1 to 3. Turuan siya ng may pagtitiis at pag-ibig pa rin. Diba? Siyempre, bago siyang mananampalataya at hindi pa niya naunawaan yung doktrina, yung grace doctrine. Hindi pa alam niya yung rightly dividing. Kaya yung iba, pag hindi maganda yung pagkaturo mo, sasabihin ng iba, ay, dinidivide mo ang Biblia. Nagiging dividers. Dividers na ang tawag sa atin. Bakit? Kasi hindi masyadong naipaliwanag eh. Hindi masyadong naipaliwanag. Sasabihin nila na yung mga yan, mga dividers yan. Yung mga yan ay hinahati nila yung Biblia. Ang daming mga, kasi hindi naunawaan eh. Ibig sabihin, babalik pa rin doon sa punto na mayroon tayong aayusin at mayroon tayong approach na dapat gagawin, i-apply doon sa kanya, at turuan siya ng may pagtitiis at pag-ibig. So, alam naman natin yung salitang pagtitiis, di ba? Huwag nyo agad, i-guide nyo muna. Yung mga baguhan, talagang pagtiisan nyo talagang i-guide hanggang maunawaan. Huwag nyong diretsuhin doon sa mga bagay na ayaw niya. At saka mahirap unawain. Kailangan back to the basic talaga. Back to basic. At pagtiisan, i-guide with love. Pang-apat, ito naman. Nanalo ka sa isang debate tungkol sa Biblia, ngunit nasaktan ang iba. Ito ay reality ba? Yes, reality. Nanalo ka sa isang debate tungkol sa Biblia, ngunit ano naman nangyayari? Yung iba na may nasaktan. May kaibigan ka pa ba doon? Halos wala. Ito po ay reality. Tagumpay ba yun? Hindi ang sagot. Hindi lubos dahil mas mahalaga ang pag-ibig kaysa pagyayabang ng kaalaman sa verse 1. Napansin nyo, laging doon pa rin sa love. So, hindi pala ibig sabihin na nanalo ka sa debate ay tagumpay ka na doon. Ang nangyari pala, maraming nasaktan. Di ba? Maraming nasaktan. So, kailangan na ang mahalaga pa rin dito yung may pag-ibig pa rin. Ayan. Dahil sa pag-ibig
maipaliwanag mo ang buong katotohanan sa Biblia na walang pagmamayabang. Ayan. Dito nga tayo sa panglima. May nagtatanong tungkol sa pananampalataya, ngunit mali ang kanyang pagkaunawa. Ano ang dapat gawin? So may tanong may tanong. Ito'y tungkol sa pananampalataya, ngunit mali ang kanyang pagkaunawa. O di, kung ganun po, itutuwid mo, itama mo. Mayroong ganun. Halimbawa sa tanong, minsan kasi may tanong na mali eh. Mayroong tanong na mali. Ano ang ini-expect mo doon kung mali ang tanong? Kung gusto mong sagutin ng tama, itama mo yung tanong. So pwede mong ayusin yung tanong kasi mayroong tanong na mali. Di ang sagot magiging mali din. Pero siyempre, kung ikaw ang tinatanong, sa tingin mo ang tanong mali, siyempre yung sagot mo tama eh. Ngayon, aayusin mo yung tanong para yung sagot ay tama. Nakaranas ba kayo ng gano'n na may nagtatanong pero mali yung tanong, di ba? May ganun po. So pag mali yung tanong, itatama yung tanong. Ayan. So ituwid siya ng mahinahon. Pero ituwid siya ng mahinahon at may pagmamahal pa rin. Nakuha niyang punto? Mayroon pa ring pagmamahal. So pwede mong sabihin, siguro ang tanong mo, baka ganito yung mas magandang tanong. Parang ganon yung mo doon. Siguro ito yung mas magandang tanong. So, ituwid siya ng mahinahon at may pagmamahal. Kasi may mga ganun po. Mayroon kasing tinatawag na arts of questioning. May mga tinatawag na arts of questioning. So, alam mo yung tamang tanong at alam mo din yung maling tanong. Pero ayon nga sa issue na pinag-uusapan natin, kung ganun ang mangyari, ituwid siya ng mahinahon at may pagmamahal. Yung pang-anim, bakit hindi sapat ang kaalaman lamang? Sagot, dahil ang pag-ibig ang siyang nagpapatibay sa kapwa. Sa verse 1 pa rin, sa chapter 8. Pang-7, nakakaramdam ka ng pagmamataas dahil marami kang alam sa Biblia. Naramdaman nyo ba yun? Na naging may alam ka sa Biblia ay parang ang pakiramdam mo ngayon ay naging mapagmataas ka. Mayroon pong ganon. Kaya dito sa natin, kasi yun ay reality, dapat hindi natin hayaan yung pakiramdam na ganon. Magiging iba ang epekto. Okay? Magiging mali ang epekto doon. Kaya dito sa natin, marami tayong pinagsasabihan dahil nung natuto sila ng rightly dividing ay inaatake nila yung ibang group. Ang nadamay yung Bible school natin. Kasi galing sa atin yung mga estudyante. So, dapat hindi natuto ng rightly dividing, natuto ng konti ay ang pakiramdam nila ay napakagaling na nila. Dapat yun ay mawala dapat. Okay? Dapat yung ganong klaseng pakiramdam ay mawala dapat. Ano ang dapat mong tandaan? Ang sagot, ang tunay na pagkakilala sa Diyos ay nakikita sa pag-ibig. So, babalik pa rin tayo doon sa pag-ibig verses 2 to 3. Diba?
Kasi ganun po ang ang nagiging epekto. Okay, ganun po ang nagiging epekto dahil natuto nga siya, ang pakiramdam na niya sa sarili niya, ang dami na niyang alam. Okay? So, hindi. Yun yung mga dapat mawala at kung maaari, hindi yan mag-manifest sa atin para tayo'y makapag-share, makapag-educate ng ibang group of denomination or maging individual. Ano pa? Pangwalong tanong, ito naman, may kapatid na mabagal matuto. Tama naman, hindi naman lahat mabilis matuto, di ba? May mga kapatid mabagal matuto. Dapat mo ba siyang maliitin? Nako, hindi. Hindi. Dapat siyang tulungan. Nahirapan na nga, maliitin pa. Ang bagal na matuto, maliitin pa. Dapat siyang tulungan. Ganun po dito. Tulungan natin. Hindi lahat. Kaya nga sa mga pag-aaral natin ay talagang kung maaari lahat sabay-sabay lahat kung maaari lahat sabay-sabay matuto. So kung may mga mabagal matuto, ang hirap matuto, or yung nahihirapan or sabihin natin mabagal, ang part natin bilang educators, so ang tawag na kasi sa atin educators kasi mangangaral tayo, ay tulungan siya. Tutulungan siya. Yun yung goal natin sa ating pag-aaral. Ano pa? Na pang-siyam. Ano nga mas mahalaga? Pagiging tama o pagiging mapagmahal? Actually, parehas lang kung tutuusin. Parehas na mahalaga. Ngunit ang katotohanan ay dapat laging ipahayag ng may pag-ibig. Yan talaga ang din ang kailangan. Kasi pag wala yung pag-ibig, lalo na sa ministry, hindi magtatagal. Kung wala yung pag-ibig doon sa ministry, kung anong ministry mayroon kayo, hindi magtatagal talaga yun, saglit lang yun, tapos wala na. At saka it requires sacrifices. O ayaw mag-sacrifice, wala na yung pag-ibig sa ministry, wala na rin. Kaya dito po sa atin, dapat mayroong pag-ibig, and then kasama na doon yung mga sacrifices. Di ba? Ganon talaga pag nasa mission. Yan. Number 10, yung paano mo malalaman kung ginagamit mo ng tama ang iyong kaalaman. Ang sagot, kapag nakakatulong ito sa paglago ng iba sa pananampalataya. So halimbawa, may alam tayo, may alam, halimbawa, paano natin gamitin ng tama. Gamitin natin doon sa iba. Parang iba ay matuto, yung iba ay lumago sa pananampalataya. So tayo ay instrument. Ayan, hindi yung sa atin lang. Pwede ba yun? Mag-aral ka pero sa'yo lang ayaw mong i-share? Hindi pwede. Pag mayroon kang kaalaman, talagang hindi mo maiwasang mag-share. Di ba? Proceed nga tayo sa yung 11 to 20 ay tungkol sa pagka-Diyos naman. So nasa 1 Corinthians chapter 8 pa rin tayo. Ang question number 11, inaanyayahan kang gumamit ng anting-anting para sa swerte. Alam yung anting-anting. Para sa swerte, ano ang gagawin mo? Wala namang itong anting-anting kasi ay
hindi yan gawain ng mga believers. Okay? Hindi yan gawain ng mga believers para swertihin ay gumamit ng anting-anting. Ito po ay work of the devil o demons. So ang sagot, tanggihan ko dahil ang tiwala ko ay nasa Diyos lamang in verses 4 to 6. So, siyempre kung nasa Panginoon ay hindi ka gumamit o mag-rely or maniwala doon sa anting-anting. Number 12, natatakot ka sa isang bagay na sinasabing may kapangyarihang espiritual. Ano ang dapat mong tandaan? Ganun pa rin ang sagot, may isang tunay na Diyos na higit sa lahat. Diba mayroong ganun na sinasabing may kapangyarihang espiritual? Wala nang iba maliban sa Panginoon. Okay? Pag may mga ganun po, yan? Sa demonyo. Yan. Kung may mga ganun na ang bagay na ito may kapangyarihan espiritual, inaalokan ka ng ganun. So, hindi. Mayroon tayong Panginoong Diyos na higit na makapangyarihan sa lahat. Pang 13, bakit hindi dapat sambahin ang mga Diyos-Diyosan? Ito po ay kumbaga common. Noon pa man, hindi naman talaga dapat sambahin. Kaya ang sagot, dahil iisa lamang tunay na Diyos. Verse 4. So noon pa ay hindi na talaga, hindi ini-encourage ang tao na sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Ayan. Number 14. Saan dapat ilagak ang ating pagtitiwala? Ang sagot, in verse 6, sa Diyos. At sa Diyos Sama at kay Hesukristo na mention sa verse 6. So hindi kung sino man, ang daming mga nagpakilalang Diyos sa panahon ngayon, pero hindi sila yung Diyos na na-mention sa Biblia, kaya hindi dapat yun ay paniniwalaan. Then, 15. May nagsasabing lahat ng relihiyon ay pare-pareho. Ano ang itinuturo ng kabanata? Maraming nagsasabing relihiyon na pare-pare, pero wala pong ganon. Okay, sa verse 6 may isang tunay na Diyos, sang Panginoong Hesukristo. Kung anong na-mention sa Bible, hanggang doon lang tayo. Yung nagsasabing pare-parehas lang, unang-una, baka hindi sila nag-aral. Baka narinig lang nila at sinasabi nilang pare-parehas lang ang relihiyon. Hindi po, ang daming relihiyon, hindi naman parehas. Okay? Sa Biblia ay malinaw na may isang Diyos, ang Panginoong Hesukristo. Number 16, nakasalalay ba sa mga bagay ang iyong kaligtasan? Hindi. Pero sa iba kasing group of sect denomination ay nakasalalay sa kanilang organization ang kaligtasan. Pag pumasok sa simbahan, ligtas sila. Paano kung lumabas? At marami pa po na mga iba't ibang katuruan na doon nakasentro ang kanilang kaligtasan, pero malinaw kasi sa Biblia ang kaligtasan ay nasa Panginoon lamang, kay Kristo, lalo na yung kanyang ginawa sa cross. Yun ay dapat paniwalaan. 17, ano ang dapat gawin kapag natutukso kang magtiwala sa swerte? Sa Diyos magtiwala. Wala pong ganon yung swerte. Swerte, yun po ay hindi ini-introduce ng apostol natin na si Pablo na magtiwala kung ano yung mga swerte, ay yung mga nagbabasa ng zodiac signs. Ano kaya ang swerte ko sa araw na ito? Ano kaya ang mga ganon? Wala po, hindi totoo yan.
Walang swerte-swerte, ganun, magtiwala sa Panginoon. 18. Maaari bang maging idolo ang pera? Kung ito ang inuuna, yes. Yun na yung inuuna kaysa sa Panginoon, magiging idolo talaga ang pera. Pera-pera, kaya mayroong mga ngayon, prosperity gospel, ang tawag doon, iniidolo na nila yung pera. Mayroon bang ganun na prosperity gospel? Wala namang sa Bible na ganun. So, ibig sabihin, iniidolo nila yung pera kaysa Panginoon. Ganun po, yun po ang reality. Maaari bang maging idolo ang katanyagan? Ayan, pwede. Kung ito ang sentro ng ating buhay. So, ganun ang mangyayari. Pero hindi dapat. Di ba? Ano pa? Paano maiwasan ang idolatria? Maiwasan lang naman talaga yan. Yun, may mga pag-aaral sa Biblia. Alamin ang turo ng Biblia. Unahin ang Diyos sa lahat ng bagay. So, babalik pa rin tayo doon sa pag-aaral para maiwasan yung mga idolatria. Ano pa? Dito naman sa 21 to 30 regarding pag-unawa ng mahihinang pananampalataya, at ito ay napag-usapan natin kanina, ang tanong na 21, may bagong Kristiyano na nalilito sa iyong ginagawa. Ano ang dapat mong gawin? Ang sagot, ipaliwanag ito ng maayos at isaalang-alang ang kanyang pananampalataya. So, kailangan pa rin ipaliwanag. Nalilito nga eh. Kung may mga nagtatanong sa inyo, lumalapit, nalilito tungkol sa pananampalataya, yun po ay dapat mong ipaliwanag. Dapat ipaliwanag. At kung hindi mo maipaliwanag, magtawag ka ng taong magpaliwanag sa kanya. Ganun lang yun. Ano ba? 22. Bakit dapat maging maingat sa harap ng bagong mananampalataya? Yes. Verse 7. Dahil maaari siyang matisod. Kailangan talaga pag may mga baguhan, para hindi matisod, kailangang tulungan siya. Para hindi ma-offend. Kasi karamihan pag mga baguhan sensitive, ayan, so baka hindi nila magustuhan yung sinasabi mo, so kailangang maging maingat. Ano pa? 23, nakikita mong nahihirapan pa ang isang kapatid sa dati niyang bisyo. Meron siyang dating bisyo, nahihirapan siya. Ano ang gagawin mo? Sagot, tutulong ako sa kanya at hindi ko siya tutulak pabalik sa dating buhay. So, nandoon pa rin yung pagtulong. Nahirapan siya kanyang bisyo, meron siyang bisyo. And then, para hindi na niya balikan, mayroon kang gagawin nga doon. So, tutulungan mo siya. Ito po ang sinasabi ko, mga common question lang ito na pwede niyong ma-encounter kung saan man kayo, at least meron kayong idea. So, 24, tama bang pilitin ang iba na agad tanggapin ang lahat ng iyong paniniwala? Naku po, hindi. Kaya nga, mayroong dahan-dahan. Di ba, ituro mo agad yung rightly dividing, bigla mong sabihin na paniwalaan mo na, ito yung tama, maniwala ka na. Naku po, hindi ganon. Huwag mong pilitin. Hayaan mo siyang mag-aral, hayaan mo siyang matuto, wag mong pilitin na sabihin mo ito tama, sila mali. Yun, mali yun, tama ito. Hindi pwede ganun. Wag pilitin. Okay? Kailangan may process, may proseso. Wag piliting agad matanggapin niya yung paniniwala mo. Kailangan mo na ng process hanggang matanggap niya. Hindi po one time. Matanggap niya. Maraming basis po dapat na mayroon kayong pag-aaral.
Okay? 25. Paano dapat tratuhin ang mga mahihina sa pananampalataya? Ang sagot ng may pag-unawa pa rin. Pag-unawa at malasakit. Ayan. So, ang dami nating mission, di ba? Oo. Ganun yung ang talagang gagawin natin. Isa yan sa mission natin. So, may malasakit talaga. Oo. 26. Ano ang panganib ng pagiging insensitive sa mahihinang mananampalataya? Sagot, maaari silang matisod o manghina sa pananampalataya. Ganun po ang mangyari. Yun yung maging panganib talaga. Pwede silang matisod o manghihina. Instead na tayo yung source sana or mapalakas natin sila, ganon, natisod. So, ayaw na nila. 27. Dapat bang pagtawanan ang mga tanong ng bagong Kristiyano? Ay, hindi po. Huwag niyong pagtawanan, no? Ma-offend sila doon, matisod sila. Pag may mga tanong, analyze the questions, and then mag-isip ng mga possible answer. Wag pagtawanan. Kahit nakakatawa yung tanong, wag mong ipahalata na ikaw ay natatawa. Maano 'yun, madismaya. Di ba? Madismaya sila. So kung may mga tanong, pakinggan lang yung tanong. At kung hindi malinaw yung tanong, tanungin mo ulit. Sabihin mo, ulitin mo nga yung tanong, hindi ko masyadong naunawaan. Huwag pagtawanan, ha? 28. Ano ang tungkulin ng mature na Kristiyano? Ang sagot, palakasin ang iba sa pananampalataya. So, ang tungkulin ng mature na mananampalataya ay i-strengthen yung iba, tulungan, palakasin yung iba, encourage, i-motivate yung iba. Okay? So, yun yung tungkulin ng mature na mananampalataya. 29. May kapatid na natatakot pa sa ilang bagay dahil sa dati niyang paniniwala. Meron siyang dating paniniwala, takot siya. Paano mo siya tutulungan ngayon? Ang sagot, sa pamagitan ng pagtuturo pa rin. Pagtuturo ng katotohanan ng may pag-ibig. Diba? Tutulungan. Pag may mga nagtatanong na ganun, ibig sabihin, may tiwala siya sa'yo. Bakit sa inyo nagtatanong? Kasi kung walang tiwala sa inyo, bakit kayo yung tatanungin? Di ba? So, dapat ang prinsipyo natin, bakit kaya ang taong ito, sa dami ng kaibigan, ako pang pinagtanungan? Ibig sabihin, ang taong ito may tiwala sa akin. O di yun na yung opportunity. Okay, yun yung opportunity na makapag-share ka ngayon. Bakit? Nagtatanong siya sa'yo . Ibig sabihin, gusto niya yung tamang sagot. Hindi naman siya pwedeng magtatanong na gusto niya maling sagot, di ba? Ganon lang yun . Bakit ikaw ang tinatanong? Ibig sabihin, gusto niya ng tamang sagot. Ganon lang yun. Kaya, kailangan maging maingat. Kailangan talaga na makakatulong tayo. Diba? Yun yung mission natin. Ang dami, no? Ang daming aayusin pala sa atin, no? Ay ganun talaga. Tayo ay nagtuturo. Ang dami talaga sa mga approach style, sa pagsagot. Ganun din.
30. Bakit mahalaga ang pagtitiis sa pagdidisipulo or ano bang tawag dyan? Yung mayroon kang trinitrain, ganun na lang. Mayroon kang dinidisciple or o mayroon kang tinutulungan na magiging katulad mo, ganun na lang, pwede rin. So, ang sagot, dahil iba-iba ang bilis ng paglago ng bawat mananampalataya. So, maganda yan na mayroon kang yung trinitrain, kumbaga. Nako, it requires pagtitiis talaga yan. Kahit isa lang yan, imalay mo, pag natuto yan, marami pala siyang matuturuan. Kahit isa lang yan, pagtiisan mo na turuan kasi nga, hindi lahat pare-parehas na lumago, matuto. So kahit isa, pagtiyagaan mong turuan, pagdating ng panahon pala, yung isa na yon na pinagtiyagaan mo, ay marami pala siyang matuturuan pa. So yun yung dapat i-project natin pag nagtuturo, kahit isa, pagtiyagaan hanggang matuto, at yung isa na yan, yun yung mag-share sa marami. Okay? Kasi hindi naman lahat mabilis matuto eh. Kahit magturo ka ng 5, hindi naman parehas yung sabay. Mayroong mayroong isa mabilis na matuto. So, kailangan may pagtsatsaga. Mayroong pagtitiis. Ano pa? Dito naman sa 31 to 40, ang issue ay kalayaang Kristiyano at pananagutan. Ang 31, may karapatan kang gawin ang isang bagay, ngunit makakasama ito sa pananampalataya ng iba. Ano ang gagawin mo? So ito po, ayun yung senaryo ha. May karapatan kang gawin sa mga bagay na yon, pero ang mangyari, pwedeng makakasama naman sa ibang paniniwala. So ang sagot, iiwasan ko ito para sa ikabubuti ng iba. So ganun na lang sa verse 9. Kasi nga, pwede mong gawin pero ang iba masagasaan or matatamaan. So iiwasan muna. For the sake of others. Ganun lang yun eh. Para yung isa hindi masaktan, kumbaga i-hold muna or parang ganito yun eh. Halimbawa, sa loob ng iglesia, mayroong nagtatanong. Pwede mo namang sagutin agad-agad eh. Pero dapat isipin mo, baka kung sagutin mo yung tanong na ito, baka naman yung iba ay matisod o baka yung iba ay ma-discourage. Pwede mong hindi sagutin yun. Okay? Pwedeng i-hold mo muna para yung iba ay hindi ma-discourage. Ayan. Kumbaga hindi mo sagutin doon sa marami, pwede mo siyang sagutin individual. Pwedeng ganun yun ha. Kasi ang ano din, kinoconsider natin yung iba. So kung ang iba naman ay hindi nakakatulong yung sagot mo doon sa iba, so siya na lang ang kausapin mo one-on-one para yung iba ay hindi madamay. Pwede rin po yun. Ganun ang gagawin. So hindi mo ipakita na alam mo, wag sagutin mo agad, pero paano yung iba? Okay? O pwede mong sabihin para hindi mahalata. Pwede mong i-ano mo na, o mayroon tayong ibang topic tungkol sa tanong na yan. Wag kayong mag-absent. Mahaba ang matagal na discussion yan.
So, kailangan natin ng maraming time. Pwede rin yun. Nasa teacher. 32. Ano ang mas mahalaga? Karapatan o pagmamahal? Pagmamahal pa rin. 33. Maaari bang mali ang paggamit ng isang tamang kalayaan? Oo, kung nakakapagpatisod na ito sa iba, ay ayun, ganun ang mangyayari. Magiging mali yun ang paggamit ng isang tamang kalayaan. 34. May kapatid na ginagaya ang iyong ginagawa kahit hindi pa siya handa. Ano ang dapat mong gawin? Ang sagot, maging maingat sa iyong halimbawa. Yes, dapat ganun. Kailangang maingat. 35. Bakit mahalagang isipin ang epekto ng ating kilos? Ang sagot, dahil may mga taong naapektuhan ng ating halimbawa. 36. Maaari bang maging kasalanan ang isang bagay na hindi naman likas na masama? Ang sagot, maaari kung ito ay nagiging sanhi ng pagkakasala ng iba. 37. Paano ginagamit ng tama ang kalayaan kay Kristo? Ang sagot, sa paraang nagbibigay luwalhati sa Diyos at nakakatulong sa kapwa. 38. Anong tanda ng tunay na maturity? Ang sagot, ang kakayahang isuko ang sariling karapatan para sa iba. So, mayroon siyang yung sacrifices pa rin. Yung kaya mong kung kaya mong i-sacrifice yung sarili mo para matuto lang yung iba. So, gagawa ka ng paraan. May mga kaakibat doon na sacrifices para ito lang ay maipangaral mo sa iba. Lalo na natutunan mo ang rightly dividing the word of truth, ay kailangan talaga na gagawa ng paraan, kung maaari may mga sacrifices, time, effort, money para lang ma-share sa iba. 39. Ano ang dapat itanong bago gumawa ng isang bagay? Ang sagot, makakatulong ba ito o makakapagtisod or makakapagpatisod sa iba? 40. Ano ang babala sa verse 9? Ito po, ang sagot, huwag hayaang maging katitisuran sa iba ang iyong kalayaan. Sa 41 to 50, ito na may pagsasakripisyo para sa kapwa. Ayan, ito Ang 41, handa ka bang isuko ang isang personal na kagustuhan para sa ikabubuti ng iba? Sagot, sa verse 13, dapat handa tayong gawin iyon tulad ni Pablo. Si Pablo naman ang tinutularan natin sa kanyang ministry. Mapansin nyo naman sa kanyang ministry, nako, ang tindi ng sacrifices. Umaga hanggang gabi nagtuturo. At nagta-travel. Maraming sakripisyo. Yes, ganun talaga dahil isa yan sa mga mission natin. Wag magreklamo. Basta para sa Panginoon, yun yung iwasan, yung magreklamo. Si Pablo hindi siya nagreklamo. Sa kabila ng sitwasyon na na-experience niya, walang reklamo. Okay? So, dapat handa tayong gawin iyon tulad ni Pablo. 42. Bakit handang umiwas si Pablo sa pagkain ng karne upang hindi matisod ang kanyang kapatid? Kaya nga sa verse 13, yun naman ang purpose, para hindi matisod. Kasi pagkakain, paano yung iba? Ganun lang din po tayo. 43. Anong ipinapakita ng pagsasakripisyo para sa kapwa? Ang sagot, tunay na pag-ibig. Yes, mahal mo yung ginagawa mo, mahal yung ministry, ayun, may pag-ibig. Gagawin mo, and then may mga sacrifices na. May mga sakripisyo nga para lang sa iba. Magta-travel ka, pupunta sa ibang lugar para makapagturo ka lang.
or sa anong mga sakripisyo ginawa mo para makapagturo, at hindi mo na iniisip yung kung ano man yung mga sacrifices, basta mahal mo yung ginagawa mo, yung ministry para sa Panginoon, at maiparating lang sa kanila yung katotohanan, mai-enjoy mo rin. Okay? Enjoy. Mai-enjoy mo. Ano pa? May gawain kang gustong ngunit nakakasama sa spiritual na buhay ng iba. Anong gagawin mo? Ang sagot, isusuko ko ito kung kinakailangan. Yes, ganun talaga. Ano pa? 45. Ano ang mas mahalaga kaysa pansariling kagustuhan? Ang sagot, spiritual na kapakanan ng kapwa. Yes, yung kanyang spiritual life. 46. Paano ipinapakita ang pag-ibig sa loob ng simbahan? Sagot, sa pag-aalaga at pagsasaalang-alang sa iba. 47. Ano ang halimbawa ni Pablo sa kabanatang ito? Ang sagot, ang kusang pagsuko ng kanyang karapatan para sa iba. 48. Ano ang bunga ng pagiging makasarili sa loob ng simbahan? Sagot, pagkakahati at pagkakatisod ng iba. So, ganun po ang mangyari. Magkagulo yung iglesia, mahati ang iglesia, matisod yung iba, magkaroon ng problema. Ayan. So, yun po yung magiging resulta. 49. Ano ang bunga ng pag-ibig na may sakripisyo? Sagot, paglago at pagkakaisa ng mga mananampalataya. Ito yung last. 50. Ano? Ang pangunahing mensahe ng unang Korinto 8, gamitin ang inyong kalayaan ng may pag-ibig at huwag maging sanhi ng pagkatisod ng iba sa kanilang pananampalataya. In verse 1 and verse 9 and verse 13. Sana po may naidagdag po kayo kunting kaalaman tungkol po sa chapter 8 ng 1 Corinthians. Talagang ang tindi po yung 1 Corinthians chapter 8 dahil ang problem, ang sinisettle, inaayos ni Apostol Pablo na mga problema na yun ay dapat hindi tularan. Okay? Dapat hindi tularan. Dapat kung maaari isa tayo sa gagamitin ng Panginoon na ma-solve yung mga problema, lalong-lalo na sa doktrina. Hanggang dito na lang ang ating presentation sa 1 Corinthians chapter 8.